Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat, aming mga kauntahan. Kamusta po kayo? Sana po ay okay kayo wherever you may be. Welcome po muli sa isa na namang makabuluhang episode ng People's Court. Ako po muli ang inyong abogado, si Attorney Al Jumrani. At syempre pa, hindi makukumpleto ating show kung wala ang judge ng bayan, si Judge Jing Oyenko Nolasco. Hi, Judge Jing. Hi, Attorney Al, at hello po sa inyo mga kahuntahan. It's me again, former Judge Jing Oyenko Nolasco. And before we proceed any further, gusto po namin magpasalamat uli sa inyong lahat mga kahuntahan sa walang sawang pagsubaybay sa People's Court, ang natatanging show sa telebisyon kung saan natututo kayo tungkol sa batas in an enjoyable and fun way. That's right, Judge Jing. And again, mga kauntahan, we have another interesting episode for you today on a topic that is truly relevant. Dahil baka na-experience nyo na ito, hindi nyo pa alam na bawal pala yun. At hindi nyo alam kung ano ang dapat gawin sa ganong sitwasyon. Naku, oo nga, Attorney Al, at mga kahuntahan. Kaya hintayin nyo po ang topic reveal in a while. And syempre, ang makabuluhan at interesanteng discussion natin tungkol dyan sa second and third segments natin together with our special guest. In the meantime, magbalik tanaw muna tayo mga kauntahan sa latest episode natin tungkol sa Senior Citizens Law na pinamagatang ang Dual Citizen, BAW. Roll, VTR. Very surprised kasi I guess this is something that's general knowledge naman, di ba? Of course, the budget is coming from our government and of course, that's within lang the parameters ng nasasakop natin. Yun, syempre, ang ating mga citizens. So, ang cover nito, if you will look at the history ng, kasi kanina, sinabi mo, no? Na ang daming development. So, sana nga, I think it's important na malaman ng ating mga senior citizens na tagapakinig na ang layo na ng pinanggalingan. Kasi nagsimula na hindi lahat. Thank you to our production team for the highlights video. At syempre, maraming salamat ulit to the beauty and brains sa si Dean Marie Aneñas. Till next time, Dean Marie, ha? So, Attorney Al, ano ang takeaway mo from our episode na ang dual citizen BAW? Excited na ako maging senior citizen. Talaga? Uy, maraming discounts and privileges. Kaya nga ayun, papatagal pa, no? So anyway, darating din tayo dyan. But from our previous episode, I'd like to first thank Dean Marie for her informative discussion on the Senior Citizens Law. Now, ang paalala ko po sa inyo, mga kauntahan, from our last episode, ito yung tukol sa provision of express lanes for senior citizens in all commercial and government establishments. In the absence thereof, sabi ng batas, priority shall be given to them. This means na, say, for example, walang express lane for seniors. Or di kaya ay unattended ang express lane. Okay. Then required po sa batas na paunahin ang mga seniors sa pila. Also po, while dapat pong i-present ang valid senior citizen's ID card from the OSCA ng lugar kung saan nakatira ang senior citizen, para po doon sa instances na hindi po nadala ang senior citizen's ID card, hindi ibig sabihin na hindi na pwedeng i-avail ang benefits and privileges under the Senior Citizens Act and rules dahil pwede rin pong i-present ang mga sumusunod. Ano yun? Ayan. Birth certificate. Na joke lang. Hindi yun naman dala-dala yun. Birth certificate. Okay, the Philippine passport, no, of the person or senior citizen concerned, and other valid documents that establish the senior citizen or elderly person as a citizen of the Republic of the Philippines at least 60 years of age siya. Okay. Which shall include but not limited to the following. And I'm sure naman marami sa ating mga kontahan meron isa sa mga ito. Okay. Driver's license, voter's ID, SSS or GSIS ID, PRC card, postal ID. Ayun. So, hindi yun exclusive list, di ba? Yes. Oo, How about pwede you, pang Judge? iba. Meron ka na ba senior citizens card? Ay, ikaw, Attorney Al, ha? Alam mo, hindi pa. Sige, ano Hindi mong ka. take away mo from last Yan. episode? So, thank you, Attorney Al, doon sa pakakasal sa akin. And for those reminders,
Kaya mga kauntahan, dalhin po lagi natin ang ating Senior Citizens ID card ha. Pero pag nakalimutan, make sure na meron po kayo ng mga nabanggit ni Attorney Al na valid proof of your age at pagiging Filipino citizen and resident na rin. Now, yung sa akin naman na reminder para sa ating mga kauntahan na seniors at sa mga may-ari or nagpapatakbo ng iba't ibang establishments, ito pong reminder ko sa inyo. Siguraduhin po nating maayos at tamang pag-avail ng mga benepisyo sa ilalim ng batas. Sa mga seniors, tandaan po natin na kayo lang po ang entitled sa 20% discount and VAT exemptions. Kaya wag nyo pong i-allow or payagan ang ride-on sa benefits na yon. Halimbawa, sa pagkain, kumain kayo sa restaurant or sa fast food, yung kinain lang po ng senior ang entitled sa 20% discount and VAT exemption. Hindi po yung sa total bill. But, if the establishment itself voluntarily does that out of generosity on its part, kasi meron namang ilan na ganun, although recently parang wala na rin, then so be it po, no? Now, sa mga establishments naman po, make sure na tama po ang computation sa pag-apply ng both the 20% senior citizens discount at yung 12% na VAT exemption. Kasi nga, meron niyang certain computation talaga. Kaya gaya nga na sinabi ni Dean Mari, make sure na maayos yung POS system niyo po. Kasi po, ang hindi po pagsunod sa batas ay may kaukulang parusa na hindi lang multa, kundi pati pagkakakulong din po. Now, sa mga kahuntahan naman nating seniors, tandaan po natin ha, may penalty din po ang pag-aabuso ng privileges ng senior citizens. At ano po yun? Multa at pagkakakulong din po. Right. So again, ilagay po natin sa tama ang pag-observe ng Senior Citizens Law. And well said, Judge Jing. Thank you sa paalala mo na may warning pa sa ating mga kauntahan. Scary. So if you missed that episode, mga kauntahan, or gusto nyo i-replay, available po ang episode na yan sa ating YouTube channel at Facebook page. Kasama ang lahat ng past episodes natin. Hanapin nyo lang po ang GNN People's Court sa Facebook and YouTube. Then select the episode that you want to watch. And mga kahuntahan, if you want to watch the show real time, you can watch People's Court on TV tuwing Webes ng alas 7 po ng gabi sa Golden Nation Network or GNN. May replace po ang People's Court sa GNN buong linggo after po ng initial airing nito ng latest episode natin ng Webes nga po ng 7 p.m. Kaya abangan nyo po ang replay sa GNN ng kailan ito? Ayan, lista nyo na po. Lista nyo na. Friday lunchtime, Yes. Saturday and Sunday po ng 3 beses, no? 7 a.m., 4:05 p.m. at 9 p.m. Meron din po ng Monday ng 12 noon at 7 p.m. Tapos meron din pong Martes ng 4:05 p.m. at Wednesday po ng 7 a.m. at 11 p.m. Now, mapapanood nyo po ang GNN sa GSAT Direct TV Channel 1, sa Sky Cable Channel 73, Pacific Cable Channel 28, at sa iba pang cable providers, pati na rin po sa Free TV, yung UHF Channel 47. Yes. Kaya kahit wala silang cable, mapapanood pwede nila. naman. Yes. So, pero kung may cable po kayo, sana ang cable provider nyo ay may GNN at Oo. real-time ang airing. Kung wala pong GNN ang cable provider nyo o kaya naman ay wala po kayong cable o di kaya ay nag-iisip magpalit ng cable provider, kumuha na po kayo ng GSAT, yung kulay green na satellite dish. Yes. Ayan. Para may access po kayo not only to the other interesting shows of GNN but also to other local and international channels. For information and installation, please visit www.gsat.asia o di kaya ay bisitahin ninyo ang social media accounts ng GSAT katulad ng FB page na at GSAT Direct TV. Yun. And with that, it's time for a special shout out to some of our kahuntahan sa Yes. Attorney Al. Lalo na ang nag-request talaga na special shout out na si Sir Rodney Galvez. So yan, nakalagay talaga pa shout out daw. Yun yung message na sa Facebook. So hello po ulit, Sir Rodney. Ito na po ang special shout out para sa inyo. Thank you po for supporting People's Court. Yes, so hi and thank you ulit, Sir Rodney. Please continue to watch and support People's Court. Ayan, special shout out din kay Sir Sammy Salapan na nagsabi na marami raw natutulungan ang People's Court na mga mahihirap para makamit ang hustisya. Oh, di ba? Naku, maraming salamat po sa inspiring message niyo po na yan, Sir Sammy. Bagamat limitado po ang tulong at suporta na maibibigay namin sa inyo sa pagbibigay ng proper legal information, yun po yung limitation namin eh. Makakaasa po kayo na pagbubutihin pa po namin lalo ang pag-discuss at paglilinaw
ng iba't ibang aspeto ng batas nang sa gayon po ay makatulong po kami kahit papano dun sa easier access to justice at sa empowerment nyo po mga kahuntahan through proper legal information dissemination. Correct. Now, let's go to our regular shout-out na. So, sino ang babatiin mo this week, Judge Jing? Dahil nasa last days na tayo ng Women's Month, puro babae ang babatiin ko actually. At puro birthday greetings ito, no? Nice. So first, happy birthday today, March 23, sa tita kong si Dr. Cynthia Yu de la Cruz of San Fernando, Pampanga. Noong mga bata pa kami, Attorney Al, gustong-gusto namin nagbabakasyon sa kanila. Bakit? So, we had many memorable summers sa bahay nila sa San Fernando, Pampanga. Masaya kasi dala ng mga kalaro, tapos hindi masyadong stricto, ganyan. May mga puno din doon. Hindi masyado, pero masarap yung may mga kalaro ka eh. Yan, so yun. Now, so happy birthday po Tita Cynthia. At bukas naman na magbe-birthday ay ang ating magaling na hair and makeup artist, no, na si Rose. March 24 naman po si Rose. Yes. At sana nga ay makita siya sa camera. Nandiyan ba si Rose? Kaya lang, So, ayan, happy birthday, Rose, tomorrow. Ayan, March 24. And hindi lang po siya magaling na hair and makeup artist, siya po ay model din. So, Correct, ayan. diba? Thank you. Minomodelo niya ang kanyang sariling craft. Yes. Diba? So, thank you, Rose, for always making us, Attorney Al and I, more beautiful. Ayan, Yes. di ba? And of course, happy birthday din sa isa sa pinakapaborito kong naging estudyante na para ko na nakababatang kapatid na si Attorney Maya Garciano. At ito ang trivia kay Attorney Maya Garciano. She holds a distinction of being the first ever valedictorian of the CEU School of Law and Wow. Jurisprudence. So, di ba? So, nasa history na siya talaga ng CEU because of that. Correct. So, advance happy birthday sa Attorney Maya. And finally, advance happy birthday din sa isa ko pang tita na si Tita Betty Toral on March 29 naman. May God bless all of you more and keep you safe and healthy always. Ikaw naman, Attorney Al. Thank you, Judge Jing. So, happy birthday po, Tita Cynthia and Tita Betty. And of course, Attorney Maya. And kay Rose. And of course, kay Rose, sorry. Ayan, Yes. so ako naman, gusto ko batiin ng belated happy birthday ang aking dearest uncle, si Uncle Joseph, last March 11. Oh. And advance happy birthday naman to my beloved auntie, Auntie Sarge, on March 30. Wow. Ayan, sila yung Oo. mga kaibigan ng tita ni Justice Zenny. Oh, Rodriguez. yes. Oo. Ayan, so dito kasi sila sa Philippines. Oh, Ayan. nice. So I love you both so much and I wish you both good health and many, many more birthdays to come. Ayan, ako, belated happy birthday po, Uncle Joseph, and advance happy birthday naman kay Auntie Sarge. Now, it's time for a topic reveal, Attorney Al. Ano nga bang pag-uusapan natin today? Judge, very timely and relevant ang topic natin today dahil tukol ito sa isa sa mga maituturing nating bagong batas. Pero bago ang topic reveal, may tanong muna ako sa iyo na medyo sensitive at personal. Nako. Pero very related sa topic natin. Kaya gusto ko itanong sa iyo to. Okay lang ba? Huwag mo sana ako i-contempt, ha? Nako, teka naman. Kinabahan ako. Pero napaisip din ako, bakit naman kita i-contempt? And besides, wala na akong contempt powers, di ba? Kasi hindi na ako judge. Now, baka nga ma-offend ako sa question mo, pero hindi kita mako-contempt. Baka i-demanda na lang kita. Oh no! At least kasi yung contempt, pwede ka mag-MR, di ba? Kasi, di ba, ikaw lang din naman ang Yeah. mabawi ng contempt. Pero pag dinimanda mo ko, ibang judge na ang Kaya. mag-rule nun eh. Pero Joke wag na lang. nga lang, at baka mademanda pa ako under sa batas na pag-uusapan natin today. Nako, hindi. Joke lang naman. Okay lang. Sige lang. Go. Ano ba itong question na ito na gusto mo? Sabi mo, sensitive eh. So, pag na-offend ako, Oo. or ayoko sagutin Oo. kasi nga sensitive, sasabihin ko na lang naman sa'yo. So, go ahead and ask. Deal? Okay, lang? deal. O sige. So you sige. have the right to not answer if you feel na you'll be offended. Oo, sige. Pero syempre, sabi mo nga, kung okay lang naman sa'yo, sagutin mo. Okay. So I hope sagutin mo. Okay, yeah, sige. Ano ba yung tanong Okay. mo?
Alright, so ito ang tanong ko. At mga kauntahan, narinig niyo po yan na sasagutin niya ang ating tanong. Okay. So, sa laki ng respeto ko sa iyo, hindi talaga ako gagawa ng anything na magiging violation ng featured law natin today or any law for that matter. Yeah, thank you. Or na ma-offend ka in any way. Thank you, Attorney ganyan. Al. O, sige, with that, Sige, tatanungin na kita to ko sa isang sensitive area ha, di ka talaga ma-offend. Oo nga, sabi ko na nga. Pwede naman eh. Okay. Pwede mo naman tanungin. May choice naman ako whether sagutin or pag na-offend ako, sasabihin ko sa'yo, deal na. Oh, deal na. O, sige, Okay, kinakabahan go. kasi ako. Hindi mo ka nang makabahan. Okay, ito na nga. Sige. Okay. Ang tanong ko is, may instance na ba na nabastos ka or feeling mo ay binastos ka ng kahit sino? If meron, if you're willing to share to our countahans dahil related ito sa topic natin today, ano naging reaction mo? Okay. Yan pala yung tanong Yes, mo. yun na naman. Sensitive area nga. But don't worry, hindi ako na-offend sa tanong mo, Attorney Al. At hindi ko rin na-feel na binastos mo ako sa tanong na yan. Kaya hindi rin ako magpa-file ng kaso sa'yo for violation Ay, buti na. of the featured law natin today, no? But to answer your question, yes, may ilang unfortunate instances na nabastos or binastos nga ako, no? But all were before the passage of the law that we will talk about today. Kung ngayon nangyari yun, no, yung mga acts of pambabastos na yan, malamang na may nasampulan na ako na sinampahan ko ng kaso na yan. At unfortunately, meron ding ibang instances na sa ibang bansa pa nangyari. So, of course, Oo. itong law natin will not Wala namang apply kahit na application nangyari. doon. Oo. So, yun. Now, hindi na ako pupunta sa specific details, Attorney Al. So, yun na lang. Parang sinagot ko naman yung tanong mo, pero yung specific details about the instances of pambabastos, hayaan mo na lang yun. Kasi baka mapanood pa to ng papa ko. Baka ma-shock. Sabihin sa akin, ba't di mo sa akin sinabi yan dati, Correct. di ba? Kasi nga, nangyari yung mga yon, at least most of them, nung medyo bata-bata pa ako, yun, mahirap na. At ang ano lang dito kasi, actually, nung bata pa ako, at lalo na nga, Hanggang because ngayon. of the age, no, yun sa youth, meron kasing instance na nangyari, nung nangyari yun, my reaction was to freeze, then flee. Kasi di ba meron yan, fight, flight, or freeze response. So sa akin, it was freeze and then flee. Meaning to say, hindi ako nagsalita, hindi ako naka-react, na-shock ako, and I just decided to leave without telling anyone. Correct. So mga kauntahan, ang paalala ko lang po sa inyo, kung ganun din po ang response nyo, no? Either to freeze or to flee, wag po kayong magigilty na ganun ang naging initial response nyo. Kasi natural pong reaction lang po yun, no? Wala pong something wrong with you kung ganun po ang naging reaction nyo. Kahit po sabihin nyo gaano kayo katapang na kaya ko yan, pag nangyari sa akin yan, lalaban ako. Pero correct. pag nangyari na po sa inyo yung exact moment na yon, baka ma-shock kayo. Talagang reaction nyo is to freeze, tapos hindi na magsalita, aalis na lang. Ganon. Normal po yan. Sana lang po, pag naka-recover na po kayo dun sa ganong initial response, if possible, gumawa po kayo ng legal action tungkol sa pambabastos na ginawa sa inyo para po magtanda ang perpetrator. Yun. So, yun yung paalala ko. Tama. Ayan. So, now, ako naman, Attorney Al, ikaw ba? May karanasan ka na rin ba na gano'n, na nabastos or binastos? Kung Okay. willing ka i-share sa ating mga kahuntahan. Well, first I'd like to say sorry to hear about your experience, Judge. You do not deserve, neither do anyone deserve na mabastos. True. There really is no justification for that. True. No, it's not because of how you wear or what you wear or, Or how you act. how you act. So, wala talagang justification. Nabastusin, Correct. di ba? Actually, tama yung sinabi mo, Judge, na natural reaction ng karamihan kapag nabastos ay either you freeze or you flee. And in my case, I fled. Well, my earliest memory of pambabastos was back in elementary. Okay. Ayan. I think it was either grade 4 or grade 5. So wala pa anti-bullying law noon at lalo nang wala pa itong batas na pag-uusapan natin today. So it happened, like what I said, grade 4 or grade 5, I think. So nasa classroom kami noon, break time, recess pa ang tawag doon, di ba? Hanggang ngayon ba, Recess pa pa din? rin. Yeah. So that year, yung taong yun, sikat ang kantang
Eternal Flame by the Bangles. Okay. Yan. So, Oo. yan ha. So, tandaan nyo yung parang memory. Ano, paano mo tono nun? your Gusto mo na akong kakanta. Sige, Yan. ay, sorry. Okay, so yun na yung sikat nung time na yun. So, sikat siya sa radyo, sa TV, ganyan. So anyway, so this boy came up to me. Kaklase ko siya at kinuha niya ang kamay ko. At sabi niya, pumikit daw ako. So, sumunod naman ako. Then, he started laughing. Then, he started singing. Sabi niya, close your eyes, give me your hand, bayot. Oh! And then, the entire class just started laughing and jumping. Oh, no. Talaga. Kasi sobra talaga. And then, yun na, parang napahiya ako. I was shocked. And I just ran. Lumabas ako sa classroom and I just cried in a corner. Hindi ko sinabi ng parents ko, but now they know, obviously. At the time, nahiya at natakot ako ikwento ang nangyari because I felt like it was my fault. Oh, yan. Bakit ganun? No, kapag ikaw Yes, yung ikaw na nga binastos na-violate. or ikaw na yung na-violate, naiisip mo na parang kasalanan ko. Oo, na anong ginawa ko to deserve this. it. Ganun Exactly. nga. That's so sad. Yeah, so that's my experience, but don't worry, I'm over that now. Pero nalungkot ako dun sa nangyari, lalo na nga yung edad mong yun, no? So, nakakalungkot, no? Now, I hope that, of course, hindi na mangyari yun sa iba sana. And again, kung naranasan nyo po yun, wag po tayo mag-guilty na baka may ginawa tayo kaya tayo nabastos. Hindi po natin kasalanan yun, no, na ganun. Now, I'm sure na naintriga na mga kauntahan natin tungkol sa topic natin today dahil naging mahabang naging discussion natin tungkol sa personal experiences natin tungkol sa pambabastos. So, Attorney Al, let's reveal na to our kahuntahan our topic for today. Okay, yes, Judge. Mga kauntahan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang Bawal Bastos Law or ang Safe Spaces Act or ang Republic Act number 11313 na ipinasa noong 2019. Ano-ano nga ba ang mga aksyon na pinaparusahan dito? Sino ang pwedeng maging biktima at offender sa batas na ito? Ano ang pagkakaiba nito sa mga naunang batas on sexual harassment? At ano ang kaparusahan sa batas na ito? Alamin po natin ang mga sagot sa mga katanungang iyan mamaya. At syempre pa po, may sasagutin din po tayong dalawang featured questions natin from our kahuntahans. Kaya wag po kayong aalis mga kahuntahan. Magbabalik pa ang People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court and to our Legally Speaking segment. Ako po muli si Attorney Al Jumrani at kasama pa rin natin ang the one and only Judge J. Oyenko Nolasco. Hi, Judge. Hi, Attorney Al, at hello ulit mga kauntahan. It's me again, Jing Oyenko Nolasco, a former judge. Welcome po sa second segment natin na pinamagatang Legally Speaking. Now, dito po sa segment na ito, sasagutin natin ang dalawang tanong mula po sa inyo ating mga kauntahan at pagkatapos ay magbibigay tayo ng konting overview or patikim tungkol sa ating topic on the BBL. Ano yung BBL? Bawal Bastos Law or the SSA. Ano yung SSA? The Safe Spaces Act. So, pareho po yun. No? Isang batas lang po yun. At dahil sensitive ang tanong mo sa akin kanina, Attorney Al, ikaw na sumagot ng first question natin. Ay, hindi ako tatanggi, Judge J, kasi nga alam kong medyo nahirapan ka rin sa pag-discuss about that earlier. Kaya I know it was very personal, so sorry for that. Ha? No worries, Attorney Al, kasi ikaw din naman. Oo nga, correct. Nag-ano ka rin. I know it was also difficult for you na i-recall yung nangyari sa'yo nung bata ka pa. So, also, sorry for that. It's okay. And kaya quits lang tayo. Ganoon naman pala,
Judge, hindi pwede ikaw na sumagot ng first question. Pwede nga. Pero since pumayag ka ng ikaw ang sasagot ng first question, then ikaw na, diba? Ano ba You're yan? bound by your... Ang gulo natin. O sige na nga, Judge, what's our first question? Ayan, okay. Ang first question natin ay galing sa kahuntahan natin na nag-request at tawagin na lang siya sa pangalan na Bedu. Ayan, tanong si Erica Badu. Ayan. Si Bedu. Ayan. Pinadala niya ang tanong na ito sa Messenger. So ito na. Attorney, ask ko lang, ang naging asawa ko ay kinasal 1985. Pagkatapos ng kasal sila sa simbahan sa isang lalaki, hindi niya nagustuhan, pinilit lang siya ng mga magulang niya. Nagbalik Islam siya. Tapos kami kinasal sa Islam tradition 1987. Attorney, ang tanong ko, may visa pa ba ang kasal niya sa una? Pangalawa, pwede bang maging beneficiary siya? Tawagin mo lang ako sa pangalang Bedu. Salamat po. Yan. O, Attorney Al. Thank you, Judge G, and thank you po, Sir Bedu, for your question. May tanong lang po kami, ilang taon na po ang asawa nyo nung ikinasal siya sa simbahan? Kasi po, assuming na of legal age na siya noon at yung kasal is in accordance with the requirements and formalities of the prevailing law at that time, which is the Civil Code of the Philippines, then valid po ang kasal na yon. Unless may legal action na ipawalang bisa po iyon. At sa kwento mo, nagbalik Islam siya o nagpa-convert sa Islam at pagkatapos ay nagpakasal kayo. Hindi naman napawalang bisa ang una niyang kasal, kaya valid at legal pa rin yon. Now, yung sa tanong niyo po kung pwede siyang maging beneficiary po saan? Now, kung ang tinutukoy niyo po ay yung makukonsider po ba siya na legal heir ng first husband niya at vice versa, Yes. ang sagot po ay yes. For as long as na valid po ang kasal nila at hindi pa napapawalang bisa sa ilalim ng batas, then siya po ay legal heir ng first husband niya at ang first husband niya ay legal heir din niya. Ayun. Ako, thank you for your straightforward discussion, Attorney Al. At sana po ay naliwanagan po kayo, Sir Bedu. Now, kung may follow-up question po kayo or clarification or sagot dun sa mga tanong sa inyo ni Attorney Al kanina, paki-direct message na lang po kami ulit, lalo na po yung sa tanong na beneficiary kasi baka correct. mamaya may iba pala Correct. siyang ibig sabihin doon, di ba? Okay, Yan. now Judge, it's your turn. Okay, Attorney Al. Go ahead and read the second question, All right. please. Yeah, thank you and you're welcome. Oh, diba? So our second question naman comes from our kauntahan na itago na lang natin sa alias na Egay. Ang summary ng concern niya, so obviously marami siyang tanong, no? Oo, may ilan eh. May, Mga sunod-sunod yan na message. Oo. So ang summary ng concern niya ay about sa share ng kanyang late wife sa estate ng father ng late late wife wife. niya. Oo. Given na legally adopted ang late wife niya. Gusto raw kasi ang kinin ng mga kapatid ng late mother-in-law ni Egay yung properties. Sabi pa niya is that may 7 anak ang late wife niya kasama ang 2 nilang anak at 5 non-marital children. Judge? Ayun. Ako, thanks Attorney Allen. Thanks din sa inyo, Sir Egay. Sir, sabi nyo legally adopted ang late wife nyo. Which means to say na kung naunang namatay ang father-in-law nyo kaysa sa late wife nyo, then may share po ang late wife nyo sa estate ng father-in-law nyo. Because as a legally adopted child, your late wife has the same share as a legitimate child po. Given that, hindi po namin alam kung ano magiging basehan ng mga kapatid ng late mother-in-law nyo para angkinin ang properties na naiwan ng late father-in-law nyo. Now, baka po may missing details pa po ito na need nyo pong linawin sa amin. Pero kung may pag-aalala na po kayo na baka may gawin ng legal steps ang mga kapatid ng mother-in-law nyo tungkol sa properties, mas mainam po na kumonsulta na po kayo sa isang abogado, whether private or public attorney po, na may sapat na kakayahan para po matulungan kayo sa legal concerns nyo about doon sa nasabing properties. Tama. Okay, thank you Judge Jing sa pagsagot ng tanong ni Sir Egay at sa paalala sa kanya. Na actually, paalala rin natin kay Sir Bedu at sa lahat na ating mga kauntahan na kung may pending na kaso na o may namumuo or nagbabadyang maging kaso na, lumapit po kayo sa isang abogado
private lawyer man o public attorney para mabigyan kayo ng tamang assistance tulad ng pagpadala ng demand letter, paggawa ng mga legal papers, pagrepresenta sa inyo sa korte at iba pa. Yun, that's right, Attorney Al. And of course, ang dagdag paalala po namin sa inyo mga kahuntahan, ang pagsagot at pag-discuss po namin ni Attorney Al sa mga tanong ninyo ay for legal information purposes only po. Hindi po ito meant to be a legal advice. Kaya gaya po na sinasabi sa ating disclaimer na ipinapakita before the start of each segment. At ulitin din po namin mga kauntahan ha, wala pong nabubuong attorney-client relationship sa pagitan po naming mga host ng People's Court, kami po ni Attorney Al, at ang mga nagtatanong po sa amin. And with those reminders, mga kauntahan, we welcome your legal questions po. Yes. Pwede po kayo mag-direct message sa amin through Facebook Messenger o di kaya i-post ang inyong questions sa comment section ng mga posts or videos namin sa Facebook page at YouTube channel. Pwede rin po sa TikTok. Yes. Sasagutin po namin yan sa abot na aming makakaya either through direct message or by featuring your question in a future episode of People's Court or both. Yan. Now, Attorney Al, with those discussions and clarifications, pwede na tayo magbigay ng konting patikim tungkol sa topic natin today, tungkol nga sa Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act. Kaya nga kahit sensitive, nag-share po kami ni Attorney Al, mga kauntahan, kanina sa first segment tungkol sa personal experiences namin na nakaranas kami ng pambabastos. Now, kayo po ba mga kauntahan, nakaranas ba kayo ng pambabastos? Or hindi kayo sure kung nabastos na ba kayo? Then panoorin niyo po ang discussion natin today on that. Baka po at the end of this episode, lalo niyo ma-confirm or di kaya ma-realize nyo na nakaranas nga po kayo ng pambabastos. The positive side is that after this episode, alam niyo na kung anong pwede niyong gawin kung kayo nga po ay nakaranas ng pambabastos na maaring pumasok dito sa ating batas na the Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act. Yes, Judge. Dahil sa malamang-lamang, almost all of us ay nakaranas na ng pambabastos in varying degrees. Sabi nga sa Politics Today, sa isang article nila on the Bawal Bastos Law, in 2020, a global research by girls' rights organization na tinatawag na Plan International revealed that 58% of girls and young women have been or are still being harassed worldwide. Wow. The same research concluded that approximately 7 in 10 or 68% of girls and young women here in the Philippines have experienced harassment, specifically on social media. Horrible acts of harassment and violence are happening or nangyayari daw to us and our loved ones more than we think. However, the subject remains engulfed in our country's culture of silence. Yan, no? oo nga. Ayan, just because we don't hear it, it doesn't mean it doesn't happen. No? Oo. So this is precisely the problem the Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law tries to resolve. Ayun. Actually, parang maliit pa nga yung number na binigay yung statistics, diba, Correct. Attorney Al? Kasi nga, pag tinignan natin ang mga covered acts ng BBL or SSA or yung Bawal Bastos Law, I'm sure may mga makaka-identify nga na, at marirealize sila na nangyari pala sa Correct. kanila yon kasi comprehensive dami. ang coverage ng batas na ito with respect to the punishable acts. That's so true, Judge Jing. Now, para po sa impormasyon at guidance na ating mga kauntahan, may 3 degrees po ang offenses covered by the BBL or SSA. Iba-iba po ang penalties depende sa kung anong degree ng offense committed. Yun, correct ka dyan, Attorney Al. Mamaya natin i-discuss ang mga penalties for each degree with our special guest. In the meantime, tignan muna natin kung ano-ano nga ba ang mga opensa kada degree. Attorney Al, simulan natin. Sige. What are considered as first-degree offenses under the Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act? Okay, Judge. At mga kauntahan, these are considered as first-degree offenses. Okay. Ang first group, cursing, catcalling, wolf whistling, leering, and intrusive gazing. Paano intrusive gazing? Ayan. Ayan. Paano yung ano? Paano yung Ah, wolf whistling? para pagka gano'n, pakita mo na joke lang po. Ano ba sinisilip mo? Ganyan, di ba? Kasi parang meron siyang, ano bang gaze in Tagalog? Yung pag, tumitingin. Oo, tumitingin. Sa Bisaya pa, nakatutok. Ayan, nakatutok ng tingin. Oo, Ayan. tutok Ayan jud yung- ba? Ayan. Ayan. Oo. Ano yung wolf whistling?
Wala, sorry, hindi So, ako. ayan, Pero basta anyway, yun, basta yung yung ganun, for sure, pinipituhan. pinipituhan, no? Ayan. Ganyan. So for sure naman, familiar kayo dyan sa catcalling at saka wolf whistling. Yung Ayan. catcalling yung mga, ang sexy nun, no? Mga ganyan. Correct, oo. Akala ko kasi yung catcalling, yung tunog tumatawag talaga ng ng mga pusa. pusa, talaga pagka-in-hit sila. Oo, diba? Okay. Anyway, Oh, meron yun. pa mga kauntahan, taunting, unwanted invitations, Okay. misogynistic, transphobic, homophobic, and sexist slurs. Oo. No? Persistent unwanted comments on one's appearance and requests for personal details. Yan, number mo please, miss. Sige na number mo. Oo, Yan. yan. Hindi ako makakatulog pag hindi mo binigay sa akin number mo. Parang hindi bagay sa akin. Ayan. Okay, ano pa? Use of words, gestures, or actions that ridicule on the basis of sex, gender, or sexual orientation, identity, and or expression. Persistent telling of sexual jokes, use of sexual names, comments, and demands, and invasion of a person's personal space or safety. Parang yun Yan. nangyari nga sa debate Correct. ni Ang dati, dami diba? nagpo-fall doon sa binanggit ko, di ba? Diba? Oo. So, ano pa lang po yun ha? Sa First degree. pa lang. Now, consider the second degree offenses naman are making offensive body gestures at someone. Ano yung mga offensive? Yung mga nag-sign, Yeah, ganyan. oo. Diba? Ay, sorry, Okay. dirty finger. Sorry po. Ayan. Sorry po, i-blip natin yun. Okay? Pero hindi, it's a it's public ano knowledge, Oo, no? Tsaka we're Oo. talking about an Correct, example yes. So, And then, itong number 2, a public masturbation. Ayan, kasama rin yan. Flashing of private parts, so bigla na lang nagpapakita ng mga hindi dapat ipakita. Groping, yung mga panghihipo, panglalamas, at similar lewd actions. ayan. Ito marami na sa news na to. Remember Yes. yung paano ng pandemic, meron yung nagbibisikleta. Oo, tapos- Tapos tumigil siya. Oo. Tapos may hinipuan siya na parang homeless person na nakahiga talaga? doon. Hinipuan niya? Oo, tapos hindi lang nag-masturbate pa siya, nagising God. lang yun. Oh, nabalita yun eh. Talaga? Oo, Oh, yan. so yan. Ako. Okay. But Ay. wait, there's more mga kauntahan. Meron pang third degree offenses. Ano- no? ano naman Ito to? yung stalking. Ayan. Sexual advances or gestures. Touching, pinching, or brushing against the genitalia, face, arms, anus, groin, breasts, inner thighs, face, buttocks, or any part of the victim's body. Siguro dito babagsak yung sa ano, ba sa LRT or Oh, yes, LRT, MRT, oo. Oo, yan. Mga ganyan. And note mga kauntahan, pinaparusahan din dito po sa Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act ang gender-based online sexual harassment. Katulad po ng physical, psychological, and emotional threats, unwanted sexual, misogynistic, transphobic, and homophobic, and sexist remarks and comments online, whether on public posts or through private messages. Correct. No? Kasama rin po ang invasion of the victim's privacy through cyberstalking and incessant messaging, yung talagang kinukulit ka, di ba? correct. Kasama rin po ang recording or sharing of any of the victim's photos, videos, or information without permission. Pati po ang pag-impersonate or pagpapanggap, pagkuha po ng victims' identities at pagpo-post po ng mga kasinungalingan tungkol po sa biktima na makakapinsala po sa kanilang reputasyon at pagpa-file po ng false abuse reports to online platforms Ay, to silence the victims. So, yan. Ang dami nun. Pero patikim pala po yan mga kauntahan dahil syempre, mas mainam na kasama na natin ang ating special guest sa mas in-depth discussion pa about the BBL or the SSA. I agree, Attorney Al. Lalo na nga't sabi ng ating special guest at ng kanyang husband, dumarami na raw ang mga kaso ng violations ng BBL at SSA na na-encounter nila. No? So, Attorney Al, kindly introduce na our special guest dahil I'm sure na looking forward na ang ating mga kauntahan sa ating further discussions regarding the Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act. With pleasure, Judge Jing. Ang special guest natin today is currently an assistant prosecutor in Taguig City, where she also served as a branch clerk of court of the Taguig Family Court Branch 15. Prior to joining the government service in 2018, she was engaged in general litigation from 2013. She also became a legal consultant for a local government unit and a member of the House of Representatives. Oo, naku, magaling na litigator ang ating special guest, Attorney Al. Naalala ko nakapag-appear na siya sa akin dati nung nasa Las Piñas ako, nung nag-acting ako sa RTC doon. Okay, pinagalitan mo? Ay, Hindi, hindi. Magaling ka kasi magaling, siya. diba? At
kagaya ni na Judges Ricky and Irene Moldes, madalas ko na ring makita dati sa Starbucks ang okay. ating special guest. Sa Another subdivision victim, no? Yes. Another At recruit. At ang laging loving husband niya kasi lagi silang magkasama niyan. In fact, providential ang last na pagkikita namin sa Starbucks. Kasi doon ko siya na-invite to be our special guest or in-invite to be our special guest. Yun kasi morning na yun, inisip ko nga, maganda tong topic na to, pero inisip ko, sino yung pwede nating gawing guest? Tapos, sabi ko nga, ang bilis ng sagot ni Lord. Kasi that evening, out of nowhere, coincidental, nagkita kami sa Starbucks. At yun nga, nabanggit nila sa akin nung husband niya na marami na nga itong kasong ito. So, timing talaga, di ba? Ang pag-imbita natin. So, thank you talaga kay Lord at sa ating special guest for agreeing. So, without any further ado, and it's really an honor for us to have as our special guest on People's Court to discuss further about the Bawal Bastos Law at the Safe Spaces Act. Ayan. Didiretso ko na. Yes, okay. Ang ating, we welcome to the People's Court stage our special guest today, Prosecutor Miles Bairo Ferraren. Yes. Hi, Prosec Miles. Hello. Hi, Prosec. Morning. Morning. Ayan. And welcome, Prosec Miles, and thank you very much for accepting our invitation to guest in the show at para pag-usapan ang topic. Yes, thank you also for inviting me. This is an honor for me to appear here, especially po sa idol ko na judge before. Yes. Nako, Idol ko siya. I feel so, valued. Pero thank you, Prosec Miles, for that. And thanks for accepting our invitation. Now, meron kaming, before we go to an in-depth discussion or seryosong discussion about our topic for today on the Bawal Bastos Law, the Safe Spaces Act. May personal question muna kami sa iyo. Kinakabahan ako. Hindi naman kasing sensitive no question May namin binastos na ba kanina. ako? Kasama ko lang po. Binasusumba siya. Hindi. Ang question namin sa iyo is this, no? Kasi nga, slim na slim ka pa rin. So, anong secret mo for staying super slim and sexy pa rin through the years? Kasi talagang hindi nagbabago. Ang laki na nung anak nila. Ilan taon na si 12 po. 12. Mas parang kasi binatilyo na. Pero siya ay slim na slim Diba? pa Para rin. siguro pag magkasama kayo, para lang kayo magkapatid. Yes. Sabi po. Oo. Tapos ang tatay siya. Tatay namin yung si husband. Oo, yan, correct. So, anong So, ano secret? secret? Wala naman po yata. Kasi yung side ng family ko, yung mother side, payat po talaga lahat kami eh. So, I think genetics. So, malakas ka kumain. Opo. Talaga? Pero syempre, given our Profession, profession, correct. minsan nakakalimutan ko kumain on time. But then, I don't think yun naman talaga yung reason. Family, lang po talaga. Trait. So sa genes din, no? Correct. Blessed with good genes si Prosec Miles. Yes. Thank you. Kayo din naman po. Diba? Sexy pa rin. Hindi, Oh. pero ito, grabe to. Pag baka, pag na-on public TV, hindi ko nababanggit. Sige. Yes, okay. So, sana all, no? Oo nga. Anyway, pag-uusapan pa natin ang mga beauty secrets ni Prosecutor. No, joke lang. Pag-uusapan natin mamaya, no, ang topic natin. So, wag po kayo aalis. Pag-uusapan natin ang masisinan ang topic natin on the Bawal Bastos Law or Safe Spaces Act. Diyan lang po kayo mga kauntahan dahil magbabalik pa ang People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Hello po uli mga kauntahan. Welcome to the third segment of People's Court, ang Amicus Curiae. It's me again, Attorney Al Jumrani. At syempre pa, kasama pa rin natin ang walang kupas na si Judge G. Oyeco Nolasco. Judge. Walang kupas. Yes. Hindi oo. binlits. Correct. Hindi kumukupas ang damit. Pero hindi nagbi-bleed to pag winashing machine. O, diba? Maganda po ang namin, kulay namin, striking. So, hi again, Attorney Allen, to all our kahuntahans. It's me again, Jing Uyenko Nolasco, a former judge
Welcome po to our Amicus Curiae segment kung saan may special guest tayo na tinatawag nating Amicus Curiae or Friend of the Court para po mag-share ng kanyang expertise on a particular law or issue. And today we are fortunate to have Prosecutor Miles Bayro Ferraren to enlighten us more about the Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act. At para mas marami pa tayo ma-discuss, Judge Jing, simulan ko na ang pagtatanong ha. Sure. Okay. Go ahead. So, Miles, ready ka na ba? Sana po. Okay, so kanina in-enumerate namin ang mga offenses under the different degrees sa Bawal Bastos Law or Safe Spaces Act. Alin sa mga iyon ang madalas na nasasampang kaso sa iyo as a prosecutor? At ano ang kadalasang kinahihinatnan ng mga kaso? May umabot ba sa court and then sa promulgation? At anong naging hatol? Okay po. First off, ako po, to be honest, isa pa lang actually yung napunta sa akin recently. Kasi hindi pa naman po ako ganun katagal na prosecutor. Magto 2 years pa lang po ako eh. Pero meron na Yes, agad, no? Oh, pero na. Yung sa office po namin, may mga nare-receive na po kaming complaints for this particular law, involving this particular law. And usual po na scenario dyan is yun nga yung wolf whistling, yung mga remarks that tend to endanger the sense of personal safety of the person involved or the offended party. Meron din naman po na parang between two acquaintances, nagkaroon sila ng conversation and then the female felt po na disrespected siya by that particular conversation with the guy, with the male. So that's why nag-file po ng complaint under this particular law, yung Bawal Bastos Law. Okay. Umakit naman po sa court yung mga na-file na complaint. So yung office nyo, yung OCP, Office of the City Prosecutor of Taguig, would you know if meron ng na-convict or na-acquit doon for this or under this law? As far as I know po, ongoing pa rin po yun. Ongoing pa rin. O kasi bago pa lang naman bago ito, pa lang. 2019 Oo. pa lang. Yeah. Okay. Now, Prosecutor Miles, ano ba ang imposable penalties natin para sa mga offenses punishable under the Bawal Bastos Law, the Safe Spaces Act? Kasi kanina, di ba, nabanggit namin yung different degrees. So, may first degree, merong mga offenses na falling under the first, the second, and the third degrees. So, yung pagdating po sa prescription, ano po? And then, yung sa sa penalties yung penalties penalties po. muna. Okay po. So, kung gender-based po, gender-based street or public spaces po na offense po yung na-commit, so meron po nga tayo, sabi niyo nga yung mga first degree, second degree, and third degree. It means po, kung first instance po nagawa yun, and then nagka-record na po yung offender for that, involving the same, involving a particular female, let's say, so, first, ano po muna siya, fine. Okay. And then, meron po siyang community service of 12 hours, including po yung gender-based sensitivity seminar na sinasabi. Okay. So, parang technically po, siya yung warning muna dito sa offender na to na huwag ka nang umulit kasi may record ka na. Pag umulit ka, magkakaroon ka ng iba pang penalty. So, doon po papasok yung second degree or yung second offense na sinasabi natin. So, if this particular offender does it again, meron po na imprisonment na nakasama. So, ano na po siya, may arresto menor na po siya na imprisonment, meaning 1 day to 30 days. Okay? Pag pumangatlo pa po itong offender na to, nagkakaroon pa po ng, kumbaga, na-upgrade yung oras ng pagkakakulong niya, yung imprisonment niya. Mag-range na po yan from 1 month and 1 day to 6 months. I see. Okay. So, Pero dun sa yung second offense at third offense, yung penalties na may imprisonment, kasama pa rin siguro ang gender sensitivity training dun, Yes. ano? Oo. Isa-subject pa rin siya ano sa pa rin gender po siya doon. sensitivity. Oo, meron pa rin. O kasi useless na ikukulong mo, tapos babalik ulit siya sa ganun dating gawin, di ba? Parang dapat laging kasama yung sa gender sensitivity oo. para maging aware siya, di ba? Ayun. Okay. Okay, ito. Sino ang magiging, or sino ang pwedeng maging biktima under sa batas na ito? At sino naman ang pwedeng maging offender dito? ang pwede pong maging victim dito, anyone actually. So babae, lalaki, member po ng LGBTQ community. Wala po siyang pinipili na gender actually or sexual orientation kumbaga. Basta ma-feel mo po na nabastos ka or na disrespect po yung personal sense of safety mo or feeling mo nga po hindi ka safe sa particular situation na to and pumapasok po yung particular act na ginawa sa'yo under this law, yung mga nakalagay po dito na
possible offenses, pwede ka po magsampa ng kaso. Okay. So, yun yung pwede maging... So, in other words, para maging... yung pwede ma-classify na victim kahit sino Kahit sino po. talaga, di ba? Tsaka may I just add po, pwede rin pong bata, pwede rin pong matanda. Ayan, okay. Okay. Regardless of age, sex, etc. Yung sa perpetrator naman, meron bang... Kasi like sa violence Sa violence against kasi women, lalaki, and oo, children, generally, yes. ano lang, lalaki or kaya yung lesbian partner, di ba? Now, dito sa batas na ito, meron bang limitations or restrictions dun sa kung sinong pwede makonsider na offender? Wala rin po. Dito po sa Safe Spaces Act, wala ring classification kung sino yung pwede lang maging offender. Ito din po, pwede pong maging offender is babae, pwede rin pong lalaki, pwede rin pong member ng LGBTQ community, pwede rin pong bata, pwede rin matanda. O yun. So, pwedeng, for example, babae sa babae. Babae yung biktima, babae yung offender, and vice versa. Lalaki sa lalaki, gano'n, no? Apo. So, walang na porke lalaki ang biktima, hindi pwede maging Correct. offender ang babae, and vice versa. Hindi po gano'n. Correct. Yan. At saka Okay. pwede rin matanda sa bata or Yes. or yung bata Sa matanda. sa matanda, Sa matanda. no? Ang mabata yung offender. Mukhang it filled the gap, no? Yes. Na may gaps kasi despite of the anti-sexual harassment law, yung VAUSI, ano pa, child abuse law, Yes. o no, at least no yung mga nakita natin yung mga situations na hindi na cover doon, pwede ipasok dito Yes sa po. safe space. Yes po. So, oo. Ayun. Ngayon ito, dahil nabanggit mo na rin yung mga ibang batas, no, like yung Sexual Harassment Act. Kasi isa yun sa mga naging na-raise na issue before. Kailangan pa ba natin talaga itong Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law? Meron na raw Sexual Harassment Act before. Yeah. At meron na rin yung mga laws against voyeurism, for example, at saka yung mga laws against bullying, etc., etc. Plus ang RPC kasi may acts of lasciviousness sa RPC. Meron kasi nagsasabi na ano lang to, parang dagdag pag-usay. Hindi naman kailangan. Correct, kasi oo. covered naman daw Correct, ito oo. ng ibang batas. So, Plus, remember, di ba ang author kasi nito si Senator Ontiveros? Oo. Para ang sabi kasi initially, gusto nyo lang kasi bigyan ng special rights ang LGBTQ. Parang ganun. ayan. Pero hindi di ba? Lahat naman covered Oo. as you said. Oo. So, ano ngayon ang mga differences nito? Or bakit, kumbaga, even with our existing laws, okay pa rin tong Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law? And second, paano kang isang act pwedeng ma-consider under the Safe Spaces Act or pwedeng ma-consider na violation under this law and another law? Pwede ba yon na parehong i-file or meron bang maiiwan or na dapat ito na lang at hindi ito? Prosek. Okay po. So, we will start with dun po sa classification kanina na binigay natin ng offended party saka ng offender. So, like na-mention niyo po yung Sexual Harassment Act. Dito po sa Sexual Harassment Act po, which was made in around 1995. So, ang nakalagay lang po dito is basically, sa workplace lang po siya nangyayari, tsaka sa mga educational or training institutions. But, ang involved lang po dito is yung superior po na may ginawang sexual harassment against his subordinate. Or yung mga teachers po or trainers po na may ginawa na sexual harassment act dun po sa mga tinuturuan nila or trainee nila. So, ang difference po nitong Sexual Harassment Act of 1995 dito sa Safe Spaces Act natin is wala na pong ganong classification per se. Ibig sabihin po, sa Safe Spaces Act po, kahit po na hindi superior at subordinate ang relationship ng magkasama sa isang workplace, pwede na po sila mag-file ng complaint for being disrespected under the Safe Spaces Act po. Tsaka po ang sexual harassment in the workplace po kasi, which is yun nga po, yung naunang batas. Ano lang po yun, tinitignan po natin doon yung considerations na nag-exert ng authority or nag-show ng influence or may moral ascendancy yung offender against or over dun sa inoffend niya na party, sa employee. Okay? So, tapos pagdating po dun sa bagay na yun, hindi pa tapos dun yung distinction. Kailangan pa rin natin tignan kung in return for a favor na related sa work or sa employment ng tao yung ginawa, yung sexual harassment, or kung may kapalit na magandang grade, may kapalit na reward, award sa school or sa training environment ng offended party, yung gagawin niyang
sexual favor para dito sa employer niya or sa superior niya. I see. So, yun po Okay. yung sexual harassment. Oo. But in this particular law po, yung Safe Spaces Act, wala pong ganong classification or considerations, kumbaga. Dito po sa Safe Spaces Act, basta maramdaman mo po na within a particular workplace na bastos ka or meron kang nakita na hindi karespeto para sa'yo bilang tao, yun nga po, yung personal safety mo, na-compromise siya, or yung dignity mo as a person, naramdaman mong na-compromise, pwede ka pong magsampa ng kaso. Regardless kung boss mo siya, kung pantay kayo ng position, Or mas mababa mas sa'yo. mababa sa'yo. Oo. And actually, ito nakakatawa po dito, no? So yung dati pong Sexual Harassment Act, ang pwede lang mag-file nito is yung subordinate against sa superior. Oo. So yung or student sa Estudyante. teacher, ganyan. Sa safe spaces po, pwede rin po yung kahit yung boss mo binastos nung employee, Oo. pwede siya yung magsampa ng kaso. Yes, oo. Siya yung pag-complain. O yung teacher, kumbawa, poging-pogi si teacher. Tapos, crush to crush siya ng female student niya, example. Or baliktad, babae, maganda yung prof, ganyan. Tapos, type ng lalaki, kinukulit ng lalaki lagi, or ng student. ini-stalk. Yun, ni-stalk, di ba? Or pinopost yung picture, crush ko to si ma'am, si sir, Ayan, ganyan. oo. Mini-message sa Facebook, nahanap yung mga personal accounts ng prof. Ayan. Or yung boss, ganyan. Pwedeng yung naramdaman ng boss na hindi siya safe dito sa employee niya na to or dito sa student niya na to, pag prof ka, pwede na rin sila magsampa under this particular Safe Spaces Act. Okay, na Pero- even ang playing field. Oh, yes. no? Yun ang Kumbaga, maganda doon oo. na all-encompassing Oo. ito. Correct. Pero parang lumalabas malaking consideration dito is yung nararamdaman nung tao, di ba? Kasi like for example, kaya yung biruan, di ba? Alam si Atty. Chico before, pag sinabi pagka pogi daw, yung difference sa pogi at pangit eh. So pag pogi, kinikilig, pagka pero pangit daw, sasampalan ng harassment or the Safe Spaces Act. Oo. Kasi yung feeling ng tao would be, parang it would come into play, di ba? Tama Yan ba? ang material Diba? talaga. Kasi po pwede rin kasing defense. Halimbawa, kung sexual harassment ang i-file mo, sasabihin ng isa, hindi naman consideration. Ako alam mo, sex sa'yo, hindi Pero with the Safe Spaces Act, hindi kailangan na may ganong kondisyon na gustong makipagtalik with you. No? The fact na may sexist, let's say, language or overtures at nakaramdam yung victim ng invasion na to ng Pero yun na nga, yun yung magiging material doon, yung pakiramdam ng Correct, victim correct, na na-invade siya. Oo. Kasi kung hindi naman, Oo. like for example, sa taong ito, kasi mas pleasant looking, Yeah. hindi niya feel na na-invade correct. siya. O nga kasi halimbawa, kung pogi, baka i-welcome niya. Oo, pero Yun yung kapag biro niya. pagka hindi masyado pogi, invasion of my safe space. Invasion, pagka Oo, nagganon, o, correct. diba? Ay, wag ganun. Oo, Pero kasi- kapag kapogi naman, ganun siya. pero hindi, siguro pagka ganun, paano yung kaya Oo. diyan? How do you as a prosecutor, how will you look at kung it? ano ang standards ng yung invasion? Kailangan bang Oo. common or is a case-to-case basis? Ano yun? Well, this is also about a case-to-case basis situation po kasi. So, wala naman po tayong fixed na personalities as individuals. So, whatever is safe for me may not be safe for Yun. another Correct, person. correct. Whatever is a joke for me may not be a joke for Yes, another ayun person. nga. Correct, So, correct. tinitignan po namin dyan, as prosecutors, tinitignan namin, first of all, yung statement nung complaining party. Kung siya mismo yung victim, titignan Yeah. namin yung Plus yung paano act niya in-explain. itself, Yes, no? opo. O kasi hindi naman, like halimbawa, no one can say na wala naman ako mali siya nung inakbayan kita. Pero hinawakan mo Oo, yung pero boobs. hinawakan mo yung akbay lang naman, wala akong mali siya doon. Gano'n. Pero yun nga, siguro Pero may ito actions. meron oo. pa rin invasion doon sa kanya. Sa iyo Yes. wala siguro intensyon. Pero it's easy to deny, wala ako intensyon. May Diba? mga acts siguro na talagang kahit alam mo na obvious na violation. Kasi nga, yung akbay, o maaring depende yun sa kung gaano kayo ka-close, so maaring walang Yeah. violation. Pero yung akbay na merong hawak sa boobs, kahit saan mo tignan yan, Yeah. di ba? Opo, mali na yun. Oo, Wala di talaga ba? O yun. yung mga hipo-hipo, di ba? Pero kung halimbawa, sorry, joke lang po ito kasi sa law school, ganito kasi yung tanong
what if hindi naman pala totoo yun, yung boobs? Ay, naku. Is that an impossible crime? Oh, no. Nako. Sa safe spaces po, hindi siya, ano na siya, hindi na siya Hindi na impossible Oh, hindi na crime. impossible crime. Crime na siya. Correct. Talaga. Na-offend pa rin po yung ano, Oo, may fit correct. na ano. Yeah. Correct. So, Diba? whether Kaya it's yun. true or whether it's silicone, still may invasion of private If space. I may also add, not just the Sexual Harassment Act po ang kailangan natin i-reconcile or i-discuss in relation to the Safe Spaces Act ngayon. Meron din po kasi tayo na-mention nyo po yung voyeurism Oh, kanina. yes. Oo. Yes. So dito po sa Anti-Photo and Video Voyeurism Act po, which was made around 2009 po, ganyan. Kasi ang Safe Spaces Act around 2019 lang po ito, 2019 lang po ito, di ba? So, ito naman po, ang kino-consider dito sa video and photo voyeurism is kinalat mo yung video o yung photo na nakikita yung katawan or kung ano mang sexual conduct ng isang tao with the intention possibly of earning profit from it and also with the if not for profit with the intention of disseminating just this particular photo or video out of pleasure, kumbaga, misplaced pleasure. So yun po. Tsaka dito po, meron dapat na reasonable expectation of privacy yung tao na nakuha na ng video or ng photograph na compromising. So, pag na-violate yun naman, yung reasonable expectation of privacy na yun, na dapat halimbawa sa kanilang mag-boyfriend lang, may nakakita sa hard Secret drive yan. na kapitbahay, kinalat, binenta. Video and photo voyeurism po yung papasok. Sa safe spaces naman po, walang ganong consideration. Kumbaga, dito po, basta nag-post ka lang ng picture regardless kung sexual yung content nun or hindi, kumbaga, basta naramdaman ng tao na may-ari ng picture o yung kung involved siya doon sa picture or video na yon, naramdaman niya na nabastos siya, yung personal safety niya ma-endanger nga paglabas niya is masasubject siya to more humiliation. Pwede pa rin siya magsampa dito sa safe spaces. Okay. So, kung pwede, Prosec, na ano, for example, one act can give rise to a violation of the Safe Spaces Act or the Bawal Bastos Law and another law. Yes po, opo, Pwede opo. naman. Hindi naman porket mas bago tong Safe Spaces Act na to, ito na lang po yung susundin. Tapos disregarded na yung mga naunang batas. Hindi naman po kasi we have a way of reconciling naman po yung mga provisions ng mga special laws na to. In such a way na kung dito pumasok to, tapos dito rin pumasok to sa ganitong batas, pwede namang Pwede. sabay. File na sabay. Yun, okay. Tsaka yung sa mga magkaiba bata yung din. elements kasi, no? Ay, sa mga bata naman. Yun naman din po, pag bata naman po, usually po isipin agad automatically, child abuse yan, Abuse, RA 7610 yan, ganyan. Hindi naman din. Kasi sa RA 7610 naman po, tinitignan doon is kapag intentional na dinidimin mo yung intrinsic worth or dignity ng bata na nakaka-affect sa development niya as a child. Yung pagtanda niya affected, na trauma siya, ganyan. Yun yung tinitignan. So kung makita na dahil nga kapitbahay niya to nang babaso sa kanya lagi, nagka-calling sa kanya or nag-wolf whistling lagi sa kanya, sinasadya talaga ng tao na yon na gano'n, kumbaga type niya yung bata, ganyan. Pwede magsampa po tayo ng case for child abuse. Pwede rin po under dito sa safe Yun. space. So, madadagdagan. Opo. Ayun yun. Correct. Which is additional Yeah, protection, di ba? Correct, At yun na nga, parang more security for the person. At hindi lang limited sa mga kababaihan. To everyone. To Yun ang everyone. maganda Yes, dito, di ba? Kahit din yung mga, lalaki din, no? Oo. Kasi actually, nung nag-seminar, nung nag-lecture ako dati, merong isang government LGU na ang mas maraming nabibiktima ay yung mga lalaki, nung mga babae dun sa ano, so may nagka-catcall din sa kanila. That was Catcall, before no? the Safe Tapos yung Spaces mga Act. pagdaan, no? Sabi, kaanin please. O mga gaya, pwede ba yan? Oo, Kaanin. diba? O, mga ganyan. O, no, pwede, no? Pwede, Oo. oh. Tapos sila, parang nahihiya sila. Sabi na, tinitiis na lang daw Oo, nila. Nahihiya. correct, O, oo. bigla silang hinihipuan. Oo, ay, naku, Meron grabe. ganun. Okay. Okay, now, dahil nga this happens mostly sa local level, barangays, sa sidewalk, 'di ba? Kaya nga ang mga examples ata natin dito, talagang yung sa mga kalye, ng mga catcalling, all that. So, meron bang responsibility ang LGUs at DILG sa ilalim ng batas na ito? Yes po. Actually, ang LGU po ang kumbaga first na mandated na gumawa na aksyon tungkol dito or
observe ng enforcement na itong Safe Spaces Act na sinasabi natin. No? Kasi po, kailangan silang gumawa ng ordinance Ayan. na supporting this particular law. Para tapos kailangan nilang i-make sure na publicly known to. So kumbaga kailangan i-post nila to sa mga public places. Meron silang materials telling people about this particular law, yung bawal bastos law. So yun ang responsibility ng local government units. Tapos pag may lumapit po sa kanila for help, may mga social worker offices po yung mga LGU na yan. So they have to support po yung complainant or yung lumalapit po para sa tulong, para sa assistance na i-counseling, tulungan mag-file ng complaint, yung mga i-endorse sila sa proper offices, let's say sa mga police station, para mag-file sa women's desk, ganyan. Ang national government, yung DILG naman po, as part of the national government, kumbaga, sila naman yung tumitingin sa mga LGU kasi under nila po ang LGU eh. Opo, sila nag-oversee kung sinusunod ng mga LGU yung mandate na to. Ayun. Tapos kailangan po sila mag-conduct ng survey or ng statistics kung ano ba yung situation in this particular local government with regard to this particular law. Ayun. Yung observance niya. Okay. Now, Prosec Miles, nabanggit mo kasi kanina yung filing ng complaint. So, yun yung next question ko. Like, for example, I felt na nabastos ako. Ako na yung gagawin kong complaint. Tayong dalawa. Sige. Okay, baka kami Sino ang complainant? Sino ang offender? Parang na tayo. Okay. Siguro gusto mo ikaw na. Hindi ako complainant, kunyari. Siya yung Sige. para non-traditional. Non-traditional, Sige. correct. Ikaw yung So, nabastos. naglalakad ako. Saan ako niyan? Nasa mall? Nasa mall. Tapos Naglalakad ako, tapos nag-comment pinituhan mo ko. Hindi ba naman marunong pumito? Sabihin ko na lang, yun nga, yung mukha ni Gano'n ka sabi mo, psst, psst, pogi naman ito. Oo, pogi naman Baka ito. naman pwede. Ako, hindi ko Ako, joke lang. Ano lang po ito, ha? Hindi po. Pero Ano ba yan? Oo, parang, pati sa kinilabutan. Kinilabutan ako doon. Pero gano'n, ang bawa, yan, Yeah. kinilabutan. Tama naman Siyempre, ang action kinilabutan mo, talaga ayan. ako. Siyempre, di ba? I mean, nananahimik ako dito, naglalakad ako ganyan. Di ba? Tapos bigla tatanungin ako kung pwede. Yak! Saan pwede siya? Okay, so saan ako magreklamo agad, no? Parang, where do I go to? I mean, kailangan pa bang pumunta sa opisina nyo muna? Or meron agad immediate remedies? Para Meron sa naman ganyan? po. Sabi niyo po, nasa mall kayo ng time na to, di ba? So, usually naman po, pag mall, meron naman pong mga complaint desk or reception. You can actually ask the receptionist or yung complaint desk na yun, kung ano man tawag nila dun sa mall na yun, na i-report or isulat yung nangyari, yung na-feel mo. Kasi under the Safe Spaces Act, mandated din po kahit yung mga privately owned establishments like malls na i-ensure na safe yung space nila, which is yung mall, yung surroundings nila. So pagka-report nyo po nun, dapat maglagay sila ng safety measures na for future instances kung paano nila i-deal with yung ganong sitwasyon. So pwedeng imbitahan ng security officers. Ako? Yes po, Oo, opo. si judge, no? Oo. Tapos, nag-attempt, gusto mo talagang tuluyan ako, hindi ka nakuha sa apology. Anong Correct. dapat niyang gawin? Like, gusto niya akong sampahan under this law. Anong dapat gawin? Okay, so kung ganun po, pwede na po kayong pumunta sa pinakamalapit na police station kung meron. I-report nyo na rin po yan. Tapos, dahil nag-report na kayo sa mall, edi kumuha na kayo ng copy ng written statement sa mall. Tapos nandun yung kung ano yung steps sa ginawa ng mall for this particular situation na hindi naman nagkaayos or hindi naman nag-apologize po si judge. Hindi siya nag-apologize. Yung pala, sabi mo pala, unang linya mo, ang pogi naman ito, baka pwede. Yung pala, baka pwede kang bentahan ng kondo. Ayun pala. Kaya ayaw Yung pala mag-sorry. may dala akong flyer. Baka naman po Baka pwede. pwede. Binubola lang kita para bumili ka ng kondo. Ikaw naman, filingero. Kailangan linawin mo kung meron kang gustong ibenta sa kondo, pakita mo agad yung flyer. Diba? Pero wag yung susut-sutan mo ko. Feeling mo, pogi. Ikaw pala sinabi yung Oy, hindi. susunod Sinabi sa'yo. ni Fiscal K na regardless of Yes. sex, sexual orientation, Yes. age, or itsura. Yes, Yes. tama. Oo, Yun po yun. correct. Kaya maganda example na ginawa
ginawa natin. O, di ba? Napakaganda nung atin. Ako, kaso nga lang, kulang na tayo sa oras. Ang dami pa sana nating pwede Pero ang importante discuss. dyan, kahit sino pala, no, merong mandato or merong parang na-deputize ng batas, no, na you have to act on that. Yes. Apo. So, Pati yan commercial sa private. establishments, government offices, Yes. barangay, Yes. no? Tsaka lalo na ang mga pulis. Apo. Ayun, Okay. okay. Okay, what an interesting and fruitful discussion. Kaya ngayon, I feel very empowered. Oh, yes, very good. Oo, mabuhay po. Thank you very much for sharing. Mabuhay ka, Prosecutor Miles. Thank you. Mabuhay din po kayo. Ayan, of course. Thank you again, Prosec Miles, for this. Ang daming nalinaw, no? Tungkol sa batas na ito. At yun po ay para sa inyo, mga kahuntahan. Napakalaking tulong talaga ng ginawa mong discussion ngayon. Now, bago tayo magpaalam, meron ka bang pabilin or last words to our kahuntahans or advice regarding the Bawal Bastos Law or the Safe Spaces Act? Ano yung gusto mong you may now address our kahuntahans? Okay po. So, under this particular law po, may mga nakalagay po dito ng classification ng mga tao na involved. So, meron po dito sinasabi natin na employer and employee, nakalagay siya. I would just like to inform everyone na although dito po sa law na to, nakalagay ko ano yung employee mismo, hindi nakaspecify actually yung mga employee sa government service. Pero pwede mo kasi sampahan din yung mga nasa government dito under this law. Okay. So makikita po siya sa implementing rules and regulations of this particular law. Nandun po na in the public sector, an employee is any person who is in the service of the government. I see. So including po dito yung mga with or without charters, kumbaga yung mga may batas na gumawa sa kanila or wala. And in fact, pati po yung mga state universities and colleges. I see. So, So, kasama nasa rin government sila. employee classification sila. And meron pong qualified pa po na gender-based harassment, sexual harassment po na sinasabi. Qualified meaning kapag na-perform po siya ng isang government official na naka-uniform siya or government employee na naka-uniform siya or na-perform siya sa isang government office offering frontline services to the public like yung mga mga government hospital, yung PNP stations natin, yung mga detention facilities natin, yan. Yes, mas mataas. Saka yung mga tricycle, yung mga public utility vehicles, including po yung mga app-based po na Grab, yung mga ganyan. Qualified po ang, kumbaga, mas mataas yung penalty na Penalty. binibigay sa safe spaces. Ayun. Kasi yun po usually hindi na-discuss din eh. Correct. Oo, yan. Okay, Ayan. nako. Well said. Well said. Ayun, dami ko tuloy mga naalala ng mga yung mga kaso, di ba? Naalala mo yung Grab din na nasabi, sir, ma'am, pwede bang liko tayo dito? yan. Ayun. Pasok Oo, po dito pasok yan. yun. Pasok na yan. Ayan. Okay. Ako, well said. Thank you again, Prosecutor Miles, for guesting in the show. At sana ay maimbitahan ka namin ulit in the future. Oo, Thank nako. you. Thank you po for inviting. Thank you again, Prosec Miles. And next time uli, ha? Sige Yan, po. Talaga, ha? And see you soon sa Starbucks with Attorney Adrian. My treat. Yan. Ay, thank you. My guest for guesting in the show. Kita tayo doon. And that's all for now, mga kahuntahan. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik. Ako po muli si former Judge Jing Uyenko Nolasco. At ako naman po si Attorney Al Jumrani. Till next time po dito sa show natin na for the people, by the people, of the people. This is the People's Court.